Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Jenny. At ayon sa European Center at ng Japan Agency, ito nga po ay very strong typhoon. Tinataglay na nga po nito yung lakas na 165 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan naabot nga po ng 205 km per hour. At ito nga po ay kumikilos pa west-north o westward sa bilis na 15 km per hour. At ito nga po ay posible pa rin, stable pa rin, posible magkaroon ng landfall scenario sa may parteng Taiwan. At ito po habang lumalapit sa Taiwan ay posibleng mas lumakas pa nga. Sa ngayon nga po, tinaas na ng bagong pag-asa DOST ang storm wind signal number 2 sa may Batanes. At storm wind signal number 1, asahan naman natin yan sa may Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte. Asahan po natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At makakaranas naman yung extension ng kaulapan nitong ni Typhoon Jenny, ang Aurora, Quezon, Camarines Norte, rest of Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan, Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas at natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon ay makakaranas nga ng makulimlim na kaulapan na may biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At dito naman po sa isang low pressure area naman outside pa, dito nga malapit sa may parte ng Guam. Ito nga po ayon sa European Center, mataas nga po sa ngayon ang tsansa nito na maging sama ng panahon. Papasok po yan sa ating bansa at posible nga magkaroon siya ng landfall scenario sa may parte ng Northern Luzon. Pero advanced prediction pa lamang po yan, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Dumako na nga po tayo sa advanced weather forecast. Dito po sa advanced weather forecast, mapapansin nga po natin na bukas, October 4, ito nga po, yung pinakasentro niyan ay nasa coastal water na nga po ng Taiwan. At apektado pa rin yan ang Basco, Batanes at Itbayat, Batanes. At yung low pressure area na isang minomonitor natin ay nasa labas pa rin po yan ng bansa. Pagdating naman po ng October 5, patuloy nga po na umiiral pa rin yung habagat sa ating bansa na hinahatak din po nitong si Typhoon Jenny. At ito nga po ay posibleng lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. At habang isang minomonitor naman po natin na sama ng panahon ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. At habang ito nga po yung ating cold front at tail end ng cold front ay andito na po yan sa may parte ng Taiwan. By October 6, ito ay posibleng humina at tatama po yan dito sa may parte ng China bilang isang tropical depression or low pressure area na lamang. Pagdating naman ng Saturday, October 7, yung low pressure area nga po na isa ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 8, ito nga po ay papasok sa ating PAR line at magkakaroon din nga po ng low pressure area dito sa may parte ng Japan. At pagdating naman po ng October 9, dito nga po sa eastern section ng Central Luzon as low pressure area, mataas nga po ang tsansa niya na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng October 10, dito nga po mapapansin natin as tropical depression na nasa eastern section po yan ng Isabela. At pagdating nga po ng October 11, mapapansin nga natin papasok po yan dito sa landmass ng Northern Luzon. At yan po ang ating imomonitor kung ano pa nga ba yung magiging posibleng senaryo niyan. At habang dadating niyang panibagong sama ng panahon, meron na naman po tayong isang minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit natin na ito nga pong advanced prediction ng European Center, malaki pa rin po ang posibilidad
na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at mas maaga pa tayo makapaghanda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.